Oh yes, I made it guys! Look! Saranggola! First time natin makapagpalipad ng ganyan kataas sa talang buhay natin. Nung kabataan natin ay susubukan natin magpalipad niya kasi palpak naman ang mga gawa natin kaya hindi siya ganun kataas. Pero ngayon, salamat Shopee! Nagawa natin makapagpalipad ng saranggola ng napakataas. Nakikita niyo ba mga guys? Yun! Oh, di ba? Woo! Yes, first time ko yan. Talaga naman. Thank you, Lord. Nothing is impossible. Kayang-kaya talaga. Nakakatuwa lang, no? Yan. Kitang-kita nyo. Okay, tutukan natin. Yan mga guys, naglalaro ang aking mag-ina. Habang ako ay nagpapalipad ng saranggola. Sinambanding namin bago umuwi. Hindi ko makita, no? At tututok natin kung saan babanda. Ayun! O, diba? Talaga naman nakakatuwa magpalipad ng saranggola. First time ko to mga guys na ganito kataas ang saranggola na makapalipad natin at hindi gawa sa dyaryo. Binili yan ni Mrs. sa Shopee. Nakakatuwa lang kasi talaga nung kabataan ko, talagang desperado ako magpalipad ng saranggola. Hindi ko siya napapalipad ng ganyang kataas pero ngayon, kitang-kita nyo naman ang ganda ng lipad at ang taas. Ayan. Taas, kaya ganyang kataas yan, dinoble ko. Actually, parang 100 meters lang yung isang ng saranggola, pero yan ay dinoble ko, nasa 200 meters sa taas ay mas stable ang hangin. Dito sa baba, hindi. Ayan, kita nyo naman, hindi nang bumabagsak. Portahan na natin. At baka mamaya ay bumagsak na. Hindi ganun kalakas ang hangin dito sa baba ng beach, dito sa Fort Ilocanja na Lawag City. Kaya sinubukan nating pataasin pa ang lipad ng saranggola mga guys. Yun, nakakatuwa. First time. Sana kasama natin si Inags, no? At mas sigurado, matutuwa rin yun at hindi rin nakakapagpalipad ng ganito kataas na saranggola yun. Holiday ngayon dito sa Pilipinas at June 17. Yan. Maraming nag-beach doon. Actually, kahapon napakarami rin yan kasi Father's Day. Nandito din kahapon kami at sinubukan namin magpalipad ng saranggola. Di ganyang kataas ang napalipad ko kasi nga 100 meters lang. At ngayon ay sinubukan ko lang dugtongan kasi kanina inapalipad ko na ng mataas, tuloy-tuloy na. Kaya tinry ko na idugtong. Yun. Awa ng Diyos, successful naman, nakakatuwa. Nalilibangan ng gusto dito bago umuwi ng Manila ay pumasyal muna kami dito at nakakalibang at nagre-relax ang aking anak. Yun. Napakarami. Kumbaga kami ay saranggola lang. Kaya kita nyo yung bangas na yan. Yan ang laruan ng isang taga dito, no? Kung kami ay saranggola ang laruan namin, sila ay napakagandang sasakyan. Sayang hindi ko nabidyohan kanina. Kita nyo naman ang lapat ng gulong. Yan ang gulong niya. Oh, ganda niya. Kahapon din nakita namin dito. Nagulat din kami ang ganda ng sasakyan na idinadaan dito sa tabing dagat. Actually, makikita nyo ang incline ng dagat dito. Masyadong talagang medyo palalim. Yan, oh, medyo palalim siya. Kaya akala mo nakakatakot, pero na totoo lang ay napakababaw niyang kung marunong ka namang lumangoy ay wala kang dapat ipangamba kasi mababaw dyan kasi makikita niyo doon. Hindi siya pinupuntahan siya ng mga tao doon banda sa gitna kasi nga mababaw at mabungang hangin yan. Nakakatakot lang kasi maalon. Kasi nga malakas ang hangin dito. Open sea dito sa Lawag City, Fort Ilocanja. Pero marunong kang lumangoy at medyo malaki ka naman. Ay safe na safe ka dyan. So sa mga gustong pumunta dito sa Fort Ilocanja, wala namang bagyo, syempre safe talaga. Diba? At mapapa. At low tide ngayon, yun ang nakakatawa dito. Yan, okay to. Pangalawang beses ko nang nakita. Sabi nga itong bakas ng sasakyan na to. At ang sasakyan dumaan kanina habang nagpapalipad ako ng saranggola. Hindi lang ako nagbibideo. Yan, ang laruan niya ay, sabi ni Mrs. kahapon, ang laruan niya ay napakagandang sasakyan dito sa tabi ng dagat. Samantalang kami ay saranggola. Kanya-kanya namang kaligayahan. Dahil ito naman ay hinahanap ko talaga noong kabataan ko pa. Yan, at ang mga guys, kung mapapansin natin dito, alas 6 na ng gabi. Alas 6 na ng hapon, pero ang taas pa ng araw dito sa Lawag City. Hindi lang natin nakikita ngayon na hindi lang natatabunan lang ng ulap, pero alas 6 na, hindi ko lang maipakita ang relo natin. At mga 6:30 yan, bumababa yata. O basta ganito, mga 6:45, maliwanag pa rin dito sa Lawag City.
Sa Manila, hindi ko siya masyadong napapansin, pero dito talaga napansin ko. Alas 5, makikita mo nang sumisikat ang araw, makikita ng lumiliwanag ang kalangitan dito sa Lawag City. Pagkatapos, pagdating ng hapon, 6:30 na, kayang-kaya mo pang makita ang mga nasa paligid mo. Talagang medyo mawawala lang siya ng konti kapag 6:45. Sobrang haba ng araw ngayon dito sa Pilipinas, Lawag City. Kaya ako yung nagtaka nga at hindi ko alam kung talagang kasama na sa climate change yung mga ganung pangyayari dito. Naobserbahan ko lang. So kung naobserbahan nyo din ang ganun, na sobrang haba ng araw dito sa Lawag City o sa inyong lugar, kung saan mga kayong lugar sa Pilipinas, pakicomment naman na mahaba nga talaga ang araw ngayon. At siguro yung resulta na rin ng climate change. Okay? Yun, at kung mapapansin nyo, dito sa lugar natin ay hindi siya ganun hindi siya ganun kalinis kasi nga may time ito na kapag inabutan ng ulan, bagyo, talagang tinatapon ng mga alon, ng hangin ang mga tira-tirang kahoy dito, mga ibang basura. At kapag nagiging malinis pala to, katulad ng mga nakaraang vlog ko ay talaga namang sobrang effort pala ang ginagawa ng ating ng ating gobyerno, ng mga local government dito sa Lawag City. Dito sa Port Ilocandia kasi turuin mo, pag lilinisin mo, kakalat uli. Sayang, di ba? Kapag lilinisin mo, tapos kakalat uli, nako naman talaga yung effort mo ay parang mababaliwala. Okay, so makikita natin ito. Siguro, hopefully, mga November, yan, mga bare months ay maganda na ulit. Huwag lang dumaan ulit ang bagyo para hindi naman mahirapan linisin ang tabing dagat nitong sa Port Ilocandia. Okay, yun lang naman mga guys, at sana may natutunan kayo at natuwa kayo sa vlog natin. At kung hindi naman nakaka-istorbo, baka pwedeng paki-share, paki-like, at kung pwede na rin, paki-subscribe. Maraming salamat!